city of Dapitan. Sa tahimik na baybayin ng Dapitan, nagugat ang mga kasaysayang hakbang ni Dr. Jose Rizal, na nagbigay liwanag sa isang bayan na noon ay nalugmok sa kawalan ng pansin. Unang tumapak si Rizal sa Dapitan na matatagpuan sa Zamboanga del Norte, isang lalawigan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula sa Mindanao noong ika-17 ng Hulyo taong 1892. Pinatapon siya rito ng pamahalang Espanyol bilang parusa sa mga kanyang reformistang ideya laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Sa kabila ng pagiging bilanggo, pinatunayan ni Rizal na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa kalayaan o kapangyarihan. Ang dokumentaryong ito ay maglalakbay sa mga proyekto ni Rizal sa Dapitan, kung saan naging bunga ng inspirasyon ang kanyang talino, kasanayan, sipag at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kanyang pagsulat, naitala ang kanyang mga plano para sa Dapitan, mga plano na nagbigay muka sa munting bayan at nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Si Rizal ay gumamit ng sariling diskarte, ang pondo mula sa kanyang kita bilang manggagamot at pakikipagtulungan sa mga lokal na lider at residente ng Dapitan ay ilan sa mga aksyon upang maisakatuparan ang kanyang mga proyekto. Gamit din ang kanyang bahagi ng panalo sa loterya, bumili siya ng lupa sa Dapitan na ginamit niya sa kanyang mga proyektong pang-agrikultura at paaralan. Ang natitira ay para suportahan ng kanyang mga proyekto para sa kaikabubuti ng mga residente sa Dapitan. Ang unang proyekto ni Rizal sa Dapitan ay ang pagpapaganda ng komunidad at pagpapaunlad ng kabuhayan at kalusugan sa lugar. Ginamit ni Rizal ang kakayahan bilang isang doktor, guro, siyentipiko at leader upang mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa Dapitan. Kabilang dito ang disenyo ng plaza, paggawa ng kanal at sistema ng irigasyon para sa magsasaka, pagtayo ng mga paaralan upang itaguyod ang edukasyon, pagbigay ng libreng serbisyong medikal, pagpapabuti ng simbahan at serbisyong panlipunan sa Dapitan. Pinangunahan niya rin ang mga hakbang para sa kalinisan ng komunidad. Ngunit higit pa rito ay itinuro niya ang kahalagahan ng pagiging makabayan at may malasakit sa kapwa. Ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng malasakit at dedikasyon ni Rizal. Ginamit niya ang pagkakataon upang maglingkod sa kapwa. Si Rizal ay hindi lamang isang bayani sa papel. Siya ay isang aktibong tagapaglingkod ng bayan, lalo na sa Dapitan. Ang kanyang mga proyekto ay sumasalamin sa kanyang adikain para sa kalayaan at pagkakaisa ng Pilipino. Ano ang nalaman mo sa mga naging proyekto ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan? Marami. Sa sobrang dami nito, napapakita ang pagiging makabayan at natural na pagkakaroon ng malasakit ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan, pati na rin sa ating bayan. Tulad na lamang ng pagbibigay niya ng libreng serbisyo sa mga taong may kapansanan sa mata, saka yung pagbibigay niya ng libreng edukasyon sa mga batang salat, at saka yung pagpapaganda o pagpapaayos na ng irigasyon ng tubig para dumaloy doon at makatulong sa mga magsasaka. Anong masasabi mo tungkol sa mga naging kontribusyon ni Rizal sa bayan ng Dapitan? Masasabi ko lang naman sa mga nagawa ni Rizal sa kanyang mga naging contribution sa Dapitan is nakakamangha. Kasi imbis na sarili niya ang unahin niya, lalo na nagkaroon ng gera doon, is mas pinili niya pang magtayo ng paaralan para syempre matutunan ng mga bata, yung mga dapat nilang matutunan, magkaroon ng pagamutan, tumulong siya doon. At sa pagkakaalam ko, nagkaroon din siya ng mga contribution sa medisina and syempre sa pagpapaganda ng komunidad ng Dapitan. Isa talaga itong nakakamahanghang istorya na talagang natala sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa kontribusyon ni Rizal sa bayan ng Dapitan? Ang masasabi ko lang ay napakahusay niya at hindi lang siya tinuring na isang bayani kundi isang magaling na leader din. At hanggang ngayon, madaming pumupunta pa din sa Dapitan dahil sa kasaysayang na isawalat ni Rizal dito. Ano ang unang layunin ng proyekto ni Rizal sa Dapitan? Ang unang proyekto ni Rizal sa Dapitan ay ang pagpapatayo ng isang klinik upang makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga tao. Bakit mahalaga ang mga proyekto ni Rizal para sa kasaysayan ng Pilipinas? Ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging isang tunay na bayani na nagbigay daan sa pagbabago at progreso sa ating lipunan. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang proyekto ni Rizal sa Dapitan?
Para sa akin, yung mahalagang proyektong ginawa niya noon ay yung nagpatayo siya ng paaralan. Kasi bilang isang kabataan, mahalaga sa atin yung edukasyon. Dahil ito yung susi natin sa kaunlaran at tagumpay. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang proyekto ni Rizal sa Dapitan? Sa tingin ko, ang pinakamahalagang proyekto ni Rizal sa Dapitan ay ang pagpapatayo niya ng paaralan upang maturuan ng mga kabataan. Isa na rin ay ang kaalaman niya sa medisina upang mapagaling at matulungan ang mga taong may kapansanan. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang proyekto ni Rizal sa Dapitan? Ang pinakamahalagang proyekto ni Rizal sa Dapitan para sa akin ay yung pagtatag niya ng Calise School. Dahil dito ay napalaganap niyang edukasyon, nakapagbigay siya ng kaalaman at kasanayan sa mga bataan, nahubog niya din ang kanilang moralidad at pagmamahal sa bayan na nagdulot ng pangmatagalang pagbabago sa ating komunidad. Paano nakatulong ang mga proyekto ni Rizal sa mga taga-Dapitan noon? Ang proyekto ni Rizal na nakatulong sa pamumuhay ng mga taga-Dapitan ay ang pagbibigay ng libreng serbisyo medikal, edukasyon, at magpapahalaga ng agrikultura na nakapagbigay ng kabuhayan sa mga taga-Dapitan. Bukod pa doon ay ang pagpapahusay ng kalinisan, irigasyon, at paghubog ng pagkakaisa at moralidad na nagdulot ng mas maayos at inklusibong pamumuhay ng komunidad. Paano nakatulong ang mga proyekto ni Rizal sa pamumuhay ng mga taga-Dapitan noon? Mas napadali niya ang pamumuhay ng mga tao sa Dapitan noon. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman patungkol sa modernong pamamaraan ng pagsasaka. Paano na-impluwensya ni Rizal ang mga tao sa Dapitan? Na-impluwensyahan ni Rizal ang mga tao sa Dapitan sa pamamagitan ng edukasyon, medisina at pagkakaisa na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa Dapitan upang magsikap at magtulungan para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Para sa iyo, paano na-impluwensya ni Rizal ang mga tao sa Dapitan? Na-impluwensya niya ang kabataan para mag-aral ng mabuti. At bilang isang doktor, handa siyang tumulong sa mga tao kahit ano man ang estado nito. Para sa iyo, ano ang pinakamahalagang ugali ni Rizal na dapat tularan ng mga Pilipino? Ang pagiging matulungin sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Sa palagay mo, ano ang pinakamatinding katangian ni Rizal na dapat tularan ng mga Pilipino? Siguro, kung ako ang pagpipiliin ay ang kanyang matinding pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit para sa kanyang pagnanais para sa pagbabago. Ano ang aral na may ibabahagi ng mga proyekto ni Rizal sa kasalukuyan? Ang mga aral na may babagay ng mga proyekto ni Rizal ay ang pagmamahal sa bayan, edukasyon, at pagpapaunlad sa bayan. Kung si Rizal ay namubuhay ngayon, ano sa tingin mo ang gagawin niya para sa bansa? Pagtutulong si Rizal ng kanyang reforma sa tarungan at panlipon ng pagkakapantay-pantay. Ang mga hakbang na ito ni Rizal sa Dapitan ay naging simbolo ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal sa bayan na nakatuon sa pagsulong ng edukasyon, kalusugan, at kabutihan ng komunidad. Ang unang proyekto ni Rizal sa Dapitan ay hindi lamang kwento ng tagumpay ng isang tao. Ito ay paalala na kahit sa gitna ng pagsubok at kahirapan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay maaaring magdulot ng pagbabago. Ang kanyang mga pamana ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa Dapitan nagsimula ang isang kwento ng pagbabago. Pinatunayan ni Rizal ang tunay na paglilingkod sa bayan ay hindi sukat sa posisyon, kundi sa dedigasyon at malasakit sa kapwa. Ngayon, bilang tagapagmana ng kanyang diwa at adikain, mahalagang tanungin ang ating sarili. Ano nga ba ang maiiwan nating marka sa ating bayan? Laging tandaan na sa bawat sakbang na ating ginagawa, tayo ang bagong Rizal ng ating panahon. Tayo ang liwanag sa ating